Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli upang magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po mga katambay dito po sa ating maliit na channel. Ah, ito po mga katambay, komentuhan na po natin. Siyempre po, nagising na po. At ngayon, nagmamalaki naman po ngayon ang ating Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Ito po, nagmamalaki sa kabila po na sinasabi po na hindi na po nakakaranas ang ating bansa, lalo na nabawasan na po ang mahihirap at tumaas na po ang numero na nagkakatrabaho po, ang inflation po nabawasan sa trabaho. At syempre po, noong mga nakarang balita niya, napakarami na po ng mga Pilipino na hindi na po mahirap. Dahil nagamit din po dyan ang NEDA, di ba ba? Ang PSA, nagbigay po na statistic na ang bawat pamilyang Pilipino ay 60 pesos lang po ang kailangan ng isang pamilya at 21 pesos po per meal ay mabubuhay na po ng maayos sa mga Pilipino. Ngayon po, meron na pong bagong ipagmamalaki sa atin ang Pangulong Marcos Jr. Ito po, pakinggan po natin ang balita dahil napakaganda po nito para daw sa mga Pilipino mga katambay. Magandang gabi Pilipinas, bayan! Kasunod po ng patuloy na pagsusubikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang ekonomiya ng bansa na nararamdaman ng bawat Pilipino ay buong pagmamalaki na sinabi ng administrasyon na tumaas ang credit rating ng Pilipinas sa international market. Yan ang ulat ni Kenneth Pasente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang bawat Pilipino sa magandang estado ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng pagtaas ng credit rating ng Pilipinas mula sa Japan-based Rating and Investment Information Incorporated o RNI mula sa dating BBB Plus na ngayon ay umakyat na sa A-. Giit ng Pangulo, sumasalamin ito sa kumpiyansa ng mga investor na maglagak ng puhunan sa Pilipinas na malaking bagay anya sa pagtaas din ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na magsisilbing daan ang credit rating upgrade na ito na makabawas sa borrowing cost ng bansa na maaaring ilaan na lamang ng gobyerno sa public services gaya ng infrastruktura, healthcare facilities, maging sa pagpapatayo ng mga karagdagang school buildings para sa mga kabataan. Dahil dito, mas mapagtutuunan anya ng pansin ng pamahalaan ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga Pilipino na posibleng magbukas ng pinto para sa mas maraming kampyon gaya ni Carlos Yulo sa darating na mga panahon. Ipinunto pa niya na mas mapapataas nito ang kumpiyansa ng investors na magtayo ng iba't ibang negosyo sa bansa. Pero pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., hindi magpapakakampante rito ang pamahalaan at patuloy na magtatrabaho para tuluyan ng puksain ang kahirapan sa bansa. Maituturing na malaking tagumpay ito ayon sa Finance Department na nangyari sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Target naman ng pamahalaan na maabot sa mga susunod na taon ang A rating. Giit ng RNI na ang macroeconomic stability, high economic growth at patuloy na pagbuti ng fiscal balance ng bansa. Ayan mga tabay, nakita niyo po, napakagandang report po ng Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Tumaas po ang credit rating po natin mga tabay. Napakataas daw po at kapaki-pakinabang po ito. At ito po, ang ating ekonomiya ay nangangulugan lang pong gumaganda mga tabay. At ito po ay isa rin po itong nagiging salamin at pintuan para po dumami po ang mga mamumuhunan sa ating bansa. At mababawasan na po mga katambay, ayon po sa Pangulo, ang mga mahihirap at naghihirap nating mga kababayan. At mararanasan na rin daw po natin mga katambay ang maluwag na pamumuhay na abot kaya na po ang, ang ating paghihirap mababawasan na. At siguro, pangarap din ng Pangulo na lahat magiging tagumpay po natin, tagumpay po ng bagong Pilipinas, tagumpay po ang pangarap ng Pangulo. Pero, hindi po titigil dyan ang pamahalaan hanggang hindi po nalulutas. Siyempre po, ang kahirapan po ng bansa, mga katambay. Nakakabilib po. Nakakabilib. Nakakabilib po ang mga mga sinasabing talumpati na sinasabi ng Pangulo, mga katambay. Talagang pinag-aralan, talagang ni-research, talagang kinabisado, mga katambay, ang sasabihin po sa mga publiko. Kaya dapat tayo maging kampante po
Maging kampante po tayo mga katambay sa mga sinasabi po. Gada bubukas at sasabihin ng Pangulo sa atin, ay kailangan po natin na maniwala. Excuse me po, dahil hindi po ba, nung SONA lang, naniwala po tayo sa SONA, di po ba? Na pinagmamalaki po ng Pangulo na hindi na tayo babahain. Hindi na. Di po ba? Hindi na babahain dahil sa dami ng proyekto na natatapos ng Pangulo, mga katambay. Natapos ko na ang 5,500 na flood control project ng Bagong Pilipinas, mga katambay. At marami pa! Marami pang ginagawa at patapos na. Di ba? At binabudgetan ito na 1 bilyon mahigit, mga katambay. Pero, nung dumating yung bagyo, mga katambay, tinangay ni Karina, binangga ng balsa. Hindi na barko at hindi na barge. Balsa na lang, mga katambay, ang bumangga. Inanod na papuntang Manila Bay lahat ng bilyon-bilyong proyekto ng Bagong Pilipinas, mga katambay. Ngayon, gumaganda ang ating credit rating. Makikinabang ang mga Pilipino, pwede natin gamitin pa pagpapagawa ng mga ospital. Di ba? At kapaki-pakinabang pa para masundan pa. Di ba? Ang katulad ng ating Olympic gold medalist na si Yulo. Di ba? Ganyan po. At maraming proyekto pa na magagawa at kapaki-pakinabang ng mga Pilipino. Mga katambay, ganyan po magpahayag ang ating Pangulo. Talagang iangat ka sa lupa. At parang hindi ka na maghihirap. Di ba? Palibhasa, SONA pa lang, 20 milyon na ang pagkain nila. Samantalang tayong nagbibigay ng tax, kahit mahirap tayo, mahirap ka man, nagbabayad ka ng tax. Bumili ka lang sa tindahan, sa palengke, sa grocery store, sa talipapa, kahit sa sinasabi nating kadiwa, nagbabayad pa rin tayo ng tax na sa kanila napupunta, mga katambay. Silang nagbabudget. Kaya lahat ng sasabihin ng ating Pangulo, paniniwalaan natin, mga katambay. Di po ba? Ramdam ng bawat Pilipino kahit ni Kamanong ang pagbabago ng ating ekonomiya. Di ba? Nagdadamihan na po, naggagawa na po, nagpapagawa na ang sinasabi ng Pangulo. Dumadaming mga investor sa ating bansa. Nakikita nyo ba, mga kababayan, sa inyong mga syudad, probinsya, ang sinasabi ng Pangulo na nagpapasukan po ang mga kapitalista na galing po sa ibang bansa, mga katambay. Pasensya na po! Nagaya lang po tayo sa ating Pangulo na napakahusay magtalumpati. Lahat ng magaganda sinasabi sa atin, mga katambay. Walang nagiging problema ang ating bansa. Kaya solusyonan lahat ng Pangulo, mga katambay. Nakita niyo po, 2 taon pa lang, resolve na ang kahirapan, mga katambay. At gagawin pang zero ang kahirapan sa atin, mga katambay. Napakaganda ng ekonomiya. Pero ayaw lubayan at tigilan ang pagbibigay ng ayuda. Di po ba, mga katambay? Kung gagamitan nyo ng logic, di ba? Kung maganda ang ekonomiya, bakit tuloy-tuloy pa ang pamimigay ng ayuda? Ano ibig sabihin? Marami pa rin daw sobrang hirap kahit maganda na ang ekonomiya. Pero, meron pa rin logic yon. Madali kasing magkapera, sabi nila. Pag ang proyekto mo'y puro kadiwa at puro ayuda, dahil ito'y mahirap, i-audit ng COA.
Dahil ito'y ayuda. Di ba mga tambay? Ay nako, ay nako. Alam nyo, kung ang lagi natin pakikinggan ay si Pangulong Marcos Jr., kung ito lang ay makakabusog at sinasabing makakain natin ang kanyang mga talumpati at salita, lahat tayong mga Pilipino ay magsisitaba sa ganda na kanyang talumpati. Di ba mga tambay? Kahanga-hanga. Ay nako. Pasensya na po kayo mga katambay. Nadala po si Kamanong sa napakagandang pananalita at pangarap ng ating Pangulo. Nakasama po ang mga adviser na grupo ng Voltes 5 at meron pang napakagaling na kapatid sa Senado at isa pang kapita-pitagang pinsan na napakahusay na congressman, si Martin Romualdez. Nagsama-sama na po lahat na ng pinakamagaling na pinaka-the best na wala na ihihigit pa sa the best ng mga politiko dito po sa bagong Pilipinas. Kaya mga katambay, wag na po tayong mag-alinlangan. Nandito na po sila. Nandito na po ang grupo ng bagong Pilipinas na hindi uubos ng ating pera. Hindi sisimutin ang kaba ng yaman. Iingatan nila mga katambay. Pwede nilang ilagay, sabi ng ating mga kababayan, pwede nilang itago. Pwedeng ingatan ang mga tax, ang mga inuutang natin sa labas ng bansa. Ngayon pa, gumaganda ang ating credit score, ang ating credit, na po pwede na naman tayong, sagana, pwedeng mangutang. Kaya mga tambay, ano masasabi niya mga tambay? Natatawa si Kamanong. Sa sobrang sinasabi, sila na mismo ang nagsasabi na kailangan tulungan ang mamahihirap dahil gusto nga nila na wala na tayong sinasabi. Sila, hindi si Kamanong, sila nagsasabi na gusto nila zero hunger ang mga Pilipino. Pero sa kabila nun, umuusad ang bansa, walang problema, mga tambay, napakagandang salita. Yung ekonomiya, walang problema, pero ang Pangulo, maraming problema na dapat sagutin, lalo sa kanyang personal at sa mga barkada na Voltes 5. Hindi na po naniniwala ang mga Pilipino sa mga gandang salita. Kailangan patunayan mo na, Mr. President, na ikaw ay karapat-dapat naming paniwalaan. Kayo po ba'y malinis? Wala po ba kayong bisyo na droga kasama ang inyong asawa at ang inyong mga barkada na mga Voltes 5? Kailangan na po niyong gawin ora mismo. Bilisan, daliin, madaliin. Dahil ang mga Pilipino ay naiinip na malaman ng tunay na resulta ng inyong pagkatao. Kayo po ba ay hindi adik, hindi user? Naghihintay po kami para po lahat ng inyong sinasabi ay kapani-paniwala na po na hindi po kayo lutang, na para lagi na sinasabi ng ating mga kabayan na para daw po kayo laging bangag, laging nakatrip, nasa heaven kung magsalita at hindi alam ang sitwasyon sa baba. Di ba mga tambay? Ay nako, pasasayahin na lang natin ang ating sarili dahil sa, dahil sa nangyayari at mismo ang Pangulo ng Pilipinas hindi nakikita ang tunay na problema na sinasabi ng Vice President. Ang problema ng bansa, pagkain, trabaho, kahirapan. Pero sa Pangulo naman, walang problema sa pagkain, walang problema sa trabaho, at walang problema sa ekonomiya. Sino paniniwala natin? Ang Pangulo o ang Vice President? Mga katambay, kayo na ang magdesisyon. Sino ang paniniwala natin? Ang Pangulo na walang problema ang bayan o ang Vice President na nakikita ang problema ng bayan
dahil siya'y bumababa sa ground. Di ba mga katambay? Muli po si Katambay Manong, mga katambay, pasensya na po at naging makata si Katambay Manong dahil mukhang mambubudol na naman sa salita ang ating Pangulo ng Bansa. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel at sa mga nagla-like, share, subscribe at syempre po sa mga nagko-comment, binabasa po natin yan mga katambay. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo. Sa muli po, paalam. Bye-bye.